Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BBM, another record na naman ang na-break ng ating pamahalaan under BBM. Naku, napakarami na. Breaking all records talaga to si BBM. Napakarami na pong record na nabibreak. Pinakamababang halaga ng piso. Kontra dolyar, naabot po natin ngayon kay BBM. Congratulations! Ang gaganda na record mo, Mr. President. Ang galing-galing mo naman. Lahat na lang ng mga masasamang record, nasa iyo na. Pinakamalaking korupsyon, pinakamalaking utang. Ngayon naman po, pinakamababa, umabot na po ng 60. Alam niyo po, yan po yung pinakamahirap, no? Once po na tumuntong ng 60 yan, mahirapan na pong bumaba ng 60 yan. Talagang pamahal na paliit na po ng paliit ang halaga ng piso natin. Ayan. Congratulations, Mr. President. Ang galing nyo talaga. Ano po ang meaning pag bumababa? Mamaya tatalakayin natin yan. Pag-uusapan din po natin. Marami tayong pag-uusapan actually. Maliliit lang pero punong-puno ng sustansya. Si Lenny Utz, medyo sumagot daw sa mga bashers. Dahil dito sa kanyang walang katotorang post na siya po ay nagtatrabaho habang bumabiyahe. Ako po, bumabiyahe po ako ng bus eh. No? Napakahirap po, ang pinakamahirap po. Pinakamahirap po na gawin sa bus, magbasa. Pero ito po, nagsusulat nakakabang. Dumaan po si Secretary Dizon dyan. Dyan din ba yung Diyan din ba yung daan ni Secretary Dizon nung yumuyugyug? Paano ka magsusulat? Paano ka? Ay, Julius, wag mong gawing to. Wag pa ulit-ulit. Wag ka mag-flood dito. Okay, pag-usapan din po natin. Ito po si Dilima. Ito po si Dilima na pinalagan niya yung sinasabi ng mga tao na dapat daw ang inaatupag ng mga congressman. Mga inaatupag daw po ng mga congressman ay dito po yung nangyayari po sa gera sa Middle East. Tama naman, Dilima. Kung ano-anong inaatupag nyo, panay kayo impeachment. Ano pa ba? Marami pa po tayong pag-uusapan. Wag daw pong ikumpara yung rating ni BBM at ni BP Sara. Sige, hindi natin ikukumpara. Ikukumpara natin mamaya kay Tatay Digo. Ayaw nyo ikumpara. At syempre, pinagtitipid tayo ng gobyerno pero nag-create ng opisina para po kay Prasco. Ang gastos po niyan, milyon po tsakang budget niyan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Maraming salamat po kay Imelda Sanggalang na buena mano ng $10. Thank you very much, madam, sa $10 na buena mano. Okay. Ano na po tayo, no? Tuloy na po natin. Simulan na po natin ang ating pong usapan. Ayan. BBM, naka-record po ng 60 point ilan ba pinakamababang piso po natin sa kasalukuyan. Ay, eto po, 60.4. 60.4 po piso kada dolyar. Ito na po ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar na naranasan po ng Pilipinas. So lahat po ng breaking record
na kay BBM na ngayon. Kung sabihin nyo, hindi ba dapat matuwa yung mga OFW ba dong? Alam nyo po, hindi naman po lahat ng tao ay OFW. Di ba? Hindi po lahat ng tao ay OFW. Kaya po, tama po yun. Pag kumikita kayo ng dolyar, meaning po niyan, mas malaki po ang palitan. Pero kakainin din po yan kasi kung dito nyo rin po gagastosin, ang kahulugan po ng pagbaba ng piso, mas magiging mahal po yung produkto natin. Bakit po mga bibili natin? Bakit po? Karamihan po ng produkto natin ay imported. Para po tayo makapag-import, hindi naman po natin pwedeng ibili yun ating pong piso. Hindi po yan pwedeng ibili ng direkta ng pagkain o kung ano man yung bibilin mo sa labas ng Pilipinas. Once na lumabas po tayo ng Pilipinas, ang ipambibili na po natin ay dollars. Kaya po, tumataas ang halaga ng dolyar, lumiliit po yung, kunwari, eto na lang kunwari, bumibili kayo ng $1 million worth. Kasi sa ibang bansa naman, pag bumili ka, $1 na eh. Kahit sa China ka pa bumili, dollars pa rin ibibili mo. Okay. Halimbawa po, kayo po ay bibili ng $1 million. $1 million worth. Nung 58 pa lang, ang kinakailangan nyo po, ang ibabayad mo actually doon sa piso, 58 million pesos. 'Di ba? Palagay na natin yung binibilan mo hindi nagtaas ng presyo. $1 million pa rin. Same quantity, same quality, same price. $1 million pa rin. This time, dahil 60 na, ang babayaran mo na 60 million pesos. So, hindi po nagtaas ng presyo na ikaw ay magbabayad ng mas mataas ng $2 milyong kaysa sa dati mong presyo. Sa pamamagitan lang, hindi sila nagtaas ng presyo. 1 million pa rin. $1 million pa rin. Pero, mas malaki na yung babayaran mo ng $2 million. Dahil binibili mo dati yan, halagang 58 lang ang palitan ng piso. So actually, ang pagbili mo sa kanya ay 58 million pesos lang. Pero dahil kahit hindi tumaas yung presyo, naging $1 million pa rin, dahil bumaba yung piso, 60 million mo na siya bibilihin ngayon. Ganon po yung epekto. No? Bukod pa po dun sa tumataas po ang mga presyo ng bilihin, ayan po, yung pati po yung dolyar o yung piso natin bumabagsak. Ni wala ka pong maririnig. Wala po tayong maririnig dyan na solusyon. Wala po eh. Iisa lang po ang mindset ng ating Pangulo at ng gobyernong ito. Okay. Iisa lang po yung mindset nila. Lahat ng problema, mamigay ng ayuda. Alam mo, Mr. President, eto po, no? Ngayon tayo may problema. Future tense ka pa rin. Akala ni BBM, pag namigay sila ng ayuda, masaya ng mga tao. Tapos, sisiraan na lang ni Auntie Claire. Kaya naman hindi masaya ang tao kay BBM dahil naninira kasi yung mga alipores ni BP Sara. Yang mga tauhan, mga troll ni BP Sara ang problema ng Pilipinas dahil panayan sira nila kay BBM. Hindi po kinakailangan siraan eh. Nakikita po natin na wala po talagang solusyon eh. Tanong ko po sa inyo, ano po narinig nyong gagawin natin tungkol sa Middle East? Hanggang ngayon, wala tayong aeroplano, di ba? Walang option ng mga tao ron kundi magtago. Thank you very much kay Jonathan Botial na nagbigay sa atin ng 125 pesos. Ayan, gawin na natin siya moderator. Ayan, moderator ka na, Botial. Okay. Ang problema natin kay BBM, present tense yung problema.
Present po yung problema natin dito sa Pilipinas. Pero pag nagsasalita po siya, future tense pa. Ngayon tayo may problema, poporma siya ng mga naka-shades tapos magtututuro. Lagi-lagi po, ito po nakakabwisit. Ito po magandang alimbawa sa inyo. Pakita ko lang ang mga pormahan ni BBM mga panahon na to. Ito. O, ganyan lagi. Di ba? Hindi po mawawala yan. Naka-shades. Tapos may tinuturo. Ayan, ganyan po ang aksyon ni BBM. May harap sa camera, naka-shades. May tinuturo dun. Ayun o, yun ang solusyon. O, ganyan po. Ganyan po tayo. Yan po yung nakakainis eh. Okay lang po sana kung naghihirap tayo, meron po tayong nakikita na solusyon man lang. Gumana man yung solusyon o hindi, at least meron solusyon. Tignan nyo po, bakit po future tense lagi yung solusyon niya? Sa problema po natin sa langis, alam na natin yan, no? Mamahal ng mga langis dahil naipit po dyan sa Strait of Hormuz. Lahat po tayo, alam na po natin yung Hormuz, kung ano po yung Strait of Hormuz. Diyan dumadaan yung mga langis sa buong mundo. 1/5, 20% na langis araw-araw papunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Diyan nanggagaling. Kontrolado ng Iran. Ano po ang solusyon ni BBM? Marcos Jr. patuloy ang paghanap ng supply. Naghahanap pa lang ng supply. Yan, ganyan. Nakapamewang, tapos ituturo. Yun, tuturo dun, turo dun. Wala po kayong solusyon. Lahat wala pong solusyon. Maghanap pa raw po ng panibagong supply. Kumukuha tayo sa Middle East. Yun po, yung dinadaanan natin. Middle East po tayo kumukuha ng langis natin. Pero, ano po ang alternative natin? Naiipit nga. Tayo po yung naiipitan eh. Yung ibang bansa po, nakagawa na sila. Eto na po, ilang buwan na yan. Ilang buwan na po yung gera. Mag-isang buwan na ba o may isang buwan na? Wala pa rin po, future tense pa rin. Di ba? Wala pa rin tayong, ano po lagi natin naririnig. Hahanapan natin na pinag-aaralan na. Yan po lagi yan, pinag-aaralan na natin. Pinag-aaralan pa lang, hindi. Unang bungbahan pa lang, meron na kagad solusyon. Binomba yung Iran. Alam mo nang gaganti, di ba? Ano ang solusyon? Ngayon pa lang mag-uusap ng hingi ng emergency powers. Tapos nililin lang pa tayo sa normal. Normal lang daw ang mga presyo, normal. Normal pa ba yan? 130 na yung mga gasolina. Kung ano man. Tinanong ko yung anak ko, magkano ba dati yan? Nakalimutan ko na yung sagot, 60 ba o 50? Ngayon, magwa 100 na yata. Okay. Naghahanap pa lang po tayo ng supply. Ganon din po yung abono. Mas malupit po yun. Siyempre, may mga abono pa po yung mga bansa eh. Yan palang mga abono na yan, yung fertilizer. Galing din po pala sa langis yan. Galing din po sa langis. Yung mga krudo. Diyan din po, kaya diyan din po nagmumula sa lugar na yan. 1/3 ng lahat po ng pataba sa buong mundo. 1/3. Mas matindi pala yung pataba. Diyan pala talaga nagmumula. Again, naghahanap na tayo ng mabibilhan. Naghahanap pa lang. Wala ka kasing alternative eh. Alam niyo po kay Tatay Digong, sabi ko nga, paulit-ulit ako, sabi ko nga, swerte tayo kasi si Tatay Digong, yung presidente natin nung pandemic. Totoo po yan. Napakaswerte natin. Si Tatay Digong yung ating
presidente ng pandemic kasi nakakagawa siya ng paraan. Dito sana nagagamit, Mr. President, dito nyo sana nagagamit yung diplomatic relationship nyo. Before ka naging presidente, very close po si Putin, si Tatay Digong very close po kay Putin, very close po kay Xi Jinping. Sabi na sa inyo pag may APEC yung pong mga ginagawa ni BBM na pa-picture po sa lahat, normal lang po yan, pero hindi po yan yung tinatrabaho ng mga magagaling na presidente. Nakakapag-set sila ng one-on-one meeting sa mga world leaders. Halimbawa po si Tatay Digong, meron po siyang one-on-one meeting with Donald Trump. Meron pong one-on-one meeting with Xi Jinping. Meron pong one-on-one meeting with Putin. Diyan po naganap sa mga... Kung ikaw po, matino kang leader ka na talagang may pakinabang kang leader. Thank you very much muna kay Rodel Orena na nagbigay sa atin ng tensar. Yung mga matitinong leader po, yung may mga silbing leader sa kanilang mga pinamumunuan, yan po ang gawain. Kaya si Tatay Digong, yung mga APEC niya, may meeting with Putin, side meeting. Yun po ang importante. Ito po si BBM, kada atin ito ng APEC, sa pa-picture lang po siya. Nung nakaraang APEC, malupit. Nagnakaw pa. Nagnakaw pa ng pagkakataon para makamayan man lang si Xi Jinping. Wala pong silbi yun. Photo ops lang po lahat yan eh. Pero si Tatay Digong, nung presidente siya, bagamat minamaliit ng marami, yung ginawa niya, yun po yun. Nakikipag-meeting, nakikipag-forge ng pakikipagkaibigan, ng friendship. Kaya personal po. Personalan. Kaya nung panahon, nung pandemic, nagagamit ni Tatay Digong yung mga personal alliances na yan. Walang nagbebenta ng mga bakuna pa nung simula. Wala pa nagbebenta ng mga bakuna. Pero niregaluhan pa tayo ng milyong bakuna ng China. Masamain nyo na lahat yung sinasabi nyo sa China. Hindi nyo na po, alam nyo po, reality versus propaganda. Dito po tayo sa realidad. Ang China po, hindi nyo na pwedeng burahin yan saan man sa usapan ng politika, ekonomiya, ng buong mundo. Lagi pong parte ang China. Politics, security, economy ng daigdig. Kaya ma-appreciate nyo si Tatay Digong. Napursin niya. Walang pandemic. Nakipagkaibigan siya. Ligtas tayo. May bakuna na tayo yung ibang bansa. Nanghihingi. Alam nyo, sa totoo. Tapos panay-kantsaw lang sila Lenny. Ba't hindi tayo makabili? O ikaw, bigyan kita ng pera. Inuna ng Amerika yung sarili nila nung pandemic. Hindi muna sila nagtinda ng mga bakuna. Para sa kanila lang muna. Sino may available na bakuna? Nakikipag-deal pa siya sa Russia at that time. Natandaan nyo? Gumagawa pa lang tong mga bansa na to. Gumagawa pa lang. Yung mga bansa na to na bakuna. Wala pa namang bakuna nung nagsimula dahil bago yung COVID. Nakikipag-deal na si Tatay Digong. Pag kayo nakagawa ng bakuna, bibili kami, pengi kami. Eto, nagbombahan at lahat. Naghahanap pa kami. Naghahanap pa rin ng alternative. Dito po, very practical yung sinasabi natin. Kung tinuloy mo lang BBM. Kung tinuloy mo lang BBM yung mga ginawa ni Tatay Digong. Kung tinuloy mo lang yan, nagbukas po yung langis ng Russia.
Dati po, pinagbawal ng US. Nakasanction sa amin yan. Lahat ng bibili ng langis ng Russia, isa-sanction din namin. Pero dahil kapos na po ang langis ng mundo, pinayagan na ng US magbenta na yung Russia. Pinayagan na ng US magbenta. Kaibigan natin yung Russia. Panahon ni Tatay Digong, very close. Si Putin tsaka si Tatay Digong. Kung si Tatay Digong ang presidente, bumibili tayo ngayon ng langis sa Russia. Hindi kasing mahal ng neto. Ikalawa, sino po ang pinapayagan lang ng Iran? Kontrolado po ng Iran ng Hormuz. Yung mga propaganda po yan, propaganda lang yan na anytime pwede namin kontrolin yung Hormuz, anytime. Anytime pala pwede nyo kontrolin ng Hormuz, bakit hindi nyo pa kontrolin ngayon? Paano nila makukontrol? Titirahin sila ng missile ng Iran. China lang po ang pinapayagang ng Iran na bumili ng langis at makadaan sa Hormuz. So yung China, tuloy-tuloy po. China lang po. Kung kaibigan natin ng China, baka gusto nyo naman kaming balatuhan dito. Ang dami mo naman binibili. Baka gusto mo namang batuhan kami ng mga ilang milyong bariles. Yan yung ma-appreciate natin si Tatay Digong. Kanino tayo nakapag-deal? Sa mga bansa na napakalalayo. O sige, bumili nga tayo ng langis sa Canada, bumili nga tayo ng langis sa Australia at sa ibang bansa. Ito pa isa. Yung mga kapitbahay mismo natin. Yung mga kapitbahay mismo natin. Ang yayaman nila sa langis. Kung yan ba naman, yan na lang ang kinaibigan mo. Hindi ka na dumayo ng Europe. Pupunta ka sa mga European countries. Ano ba tingin sa atin ng mga yan? Sa totoo lang, ano ba tingin sa atin ng mga yan? Punta ka sa mga European countries. Oh, kaibigan namin yung ganun, oh. Putya, kahit maliliit na bansa ron. Basta may masabi lang na nakipagkaibigan sa atin. Pero hindi siya nakapag-develop ng personal na pakikipagkaibigan sa Sultan ng Brunei. Personal na pakikipagkaibigan sa Indonesia. Sa Indonesia na, alam niyo ba, yung mga tao ron naghukay, siguro balon yung hukay nila, tapos visit na yan, langis na naman. Langis. Sa atin, pag naghukay tayo tubig, meron tayong tubig. Sa kanila, sa bakura nila, meron silang langis na. Tapos ibebenta nila yung mga nasa bakod lang nila. Ibebenta po nila yun sa mga refinery. Ganun po kadami yung mga langis nito. Bakit hindi tayo kasi nakikipagkaibigan sa kanila? Dayo tayo ng dayo, New York! Puta. Ano ba naman pumunta ka riyan sa mga Indonesia, sa Sultan ng Brunei, pag may mga activity dyan, wala kasing bawal dito sa mga to yung party-party. Di ba? Hindi sila pwedeng party-party na gusto nila ng mga taga-Malacanang. Sayang. Ano ba naman yan? Pansamantala lang mga boss. Bigyan nyo muna kami ng mga langis dito. O pagbilan nyo kami para hindi masyadong mataas yung presyo natin. Kapitbahay na natin yan eh. Mas gusto pa natin yung nagpo-project tayo. Tignan nyo. Nananahimik tayo sa Pilipinas. Ang layo po ng Ukraine tsaka ng Russia. O, kaibigan na natin yung Russia. Thank you very much, Amik. Yun lang. Di ko mabasa yung ni Amik. Badi, mas priority ni Buang Marcos ang frozen asset nila sa US, kaya nagpapa-wet pack siya doon. Yan ang priority nila, yung mga pansarili.
Hindi po yung para sa bansa eh. Ayan lang yung mga Southeast Asia oh. Pwede ka rin naman pumunta. Ang kakilala niya lang sa Southeast Asia, Singapore, kasi manunood ng F1 racing. Pero yung mga bansa ng mga may mga langis sana, kung kaibigan mo sana yung Sultan ng Brunei. Okay. Nakakainis kasi gamit na gamit sana yung mga pinuhunan ni Tatay Digong. Gamit na gamit sana yung mga pagdayo-dayo ni Tatay Digong sa China, pagdayo-dayo ni Tatay pagmi-meeting ni Tatay Digong tsaka ni Donald Trump, pagmi-meeting niya with Putin. Gamit na gamit sana tong mga to. Aanihin sana natin yun. Inaani sana natin yun. Ganun po yun. Kung akala nyo lang na walang silbi yung mga diplomatic relationship na pinuforge ni Tatay Digong nung panahon niya, ngayon po sana tayo aani nun. Aanihin sana natin yun. Wala eh. Wala tayo. Kaya, puwersado tayo nakatunganga. Ngayon, meron pa daw tayong langis. Pag nagtagal, panalangin na lang natin na wag na magtagal. Kasi pag nagtagal po yan, ang kinukunan lang natin dito, ang kukunan lang po natin dito lang po sa mga nanggagaling sa Middle East, sa Strait of Hormuz. Yari tayo, ang mahal po niyan. Promise. Okay. Punta na po tayo sa ibang balita. Sumagot sa basher si former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo. Debunk claims that she rides commuter buses with security personnel by posting a video taken by Sangguniang Kabataan Chairperson. Ayan. Hindi raw po photoshoot yung picture niya. Wala kaming pakialam. Alam mo ba, Leni? May gera sa Middle East. May gera sa Middle East ngayon, Leni. Gusto mo makialam kami? Wala kaming pakialam kung photoshoot yan o hindi. Wala kaming pakialam kung ikaw ay bumabiyahe ng bus o hindi. Hindi ka importante, wala kang bilang. Kaya ka namin tinatalakay ngayon dahil lahat ng bubuksan kong apps, nakabalandra yung lintik na picture mo sa bus. Visit na mga media to. Walang katuturan mga pinag-ano nyo. Pagtiyagaan nyo sanang ipaliwanag yung mga nangyayari dun sa Middle East. Puta. Ito ba ay photoshoot o hindi? May magpapatotoo pa. Wala kaming pakialam. Putang, anong importante niyan? Magmumura ba ang langis pagka napatunayan na hindi photoshoot yan? Wala kaming pake. Putang. Talagang nanggigigil na ako sa mga hinayupak na. Ano katuturan ng photoshoot ba? Bus. Sumakay ka, maglakad ka. Magpakat. Wala kaming pake. Wala kaming alam niyo yun, mga kapatid, napakaraming nagaganap sa mundo. Napakaraming nagaganap sa mundo. Bigla tayong papoproblemahin ng mga media. Photoshoot ba o hindi? Di ba, no? Ang saya. Okay. Ito po, naisip ko lang, ang dami mga pinapapres na asset ng mga bunuan, ng mga kamag-anak ni sino yung nagpatiwakal? Ano na ang pangalan nun? Ang daming mga pinipres na asset nilang lahat. Nakahilera po yung si Cabral. Nakahilera yung mga mansyon, mga biniling mansyon sa Forbes Park.
May mga usapin na mga sa mansion-mansion. Tapos, meron din pong mga hindi na natin alam kung saan na nakaparada yung mga jet, mga helicopter, mga eroplano, mga helicopter ng mga magnanakaw. So, na-realize ko lang, ang mga totoong magnanakaw, makinig ka, dilema po. Makinig kayo. Ang mga totoo pong mga magnanakaw, pinipress yung mga asset nila, di ba? Na mga talagang mga bank accounts, ang dami, no? Tapos, yung mga mansion-mansion, yan po yung sukatan kasi. Kaya lagi ko pong hinahalimbawa, yung pong mga mansion yung mansion ng Boracay Mansion sa Quezon City na ibinintang kay Erap noon. 'Di ba? Kasi yan po, pag magnanakaw ka, may binibintang sa iyo na nagpayaman ka. Yan yung sinasabi natin. Meron po ba kayong nabalitaan na pinapress yung asset ng mga Duterte? Tanong lang po, meron po kayong binalita na pinapress tong asset na mga ni Digong, pinapress yung asset ni Sara Duterte? Meron po ba kayong nabalitaan? Kasi lahat po ng mga nililitis ng mga magnanakaw, meron pong mga pinipress na asset, di ba? Ano yung mga katangian ng mga magnanakaw dito sa Pilipinas ngayong panahon na panahon na pinakamalaki ang pagnanakaw sa Pilipinas? Hindi po, ito po ay sangkalan po to. Kasi po, nung pag may mic ako, tuntungan niya ng mic para sakto sa bibig. Kulang eh. Kulang ng mga ganitong inches. Mas mababa kasi. Basta mga wag nyo na pong intindihin. Yan lang po yung nakita ko para umangat yung mic ko. So, sa mga katangian po ng mga magnanakaw, pinagbintangan tumanggap ng maleta, di ba? Yan yung mga katangian eh. Mayroong mansion sa Forbes Park, mayroong mga chopper at saka mga eroplano. At merong mga pinipress na assets. Paano nyo kami mapapaniwala? Kayong mga nag-uusig kay BP Sara. Paano nyo kami mapapaniwala na magnanakaw si BP Sara? Wala kami nabalitaan na pinapress nyong asset. Di po ba? Lahat ito, hindi pa nga namin alam na may kaso na pala yan sila Bunuan eh. Pero una po nilang pinapipress asset. Bakit po una nilang pinapipress asset? Alam nyo na. Alam nyo na, di ba? May pagnanasa rin sa assets. Anyways, yan po yung mga katangian eh. Ilagay po natin kay BP Sara, kung magbintang kayo, tatanggalin nyo siya sa pwesto. Anong asset ang pinapress nyo kay BP Sara? Wala. Wala kayong asset. Paano nyo nalaman na merong mga asset sila Bonoan, sila Cabral, at lahat pa, sila Saldico, etc. Paano nyo nalaman? Kasi nakikita nyo. May mga picture. Meron pang mga pag-aari sa ibang bansa, di ba? Na pag-aari ng mga Romualdez. Paano natin nalaman? May mga picture. Nakikita talaga natin. Tapos meron pa. Paano natin malaman na malalaking maleta yung usapin dyan sa may... Kasi may kaso sa US, di ba? Si Martin Romualdez. Ibig sabihin, ganun pala ang maging magnanakaw.
dito sa Pilipinas. At least mali-maleta. Kung ikukumpara nyo po, si BBM, magkano yung sinasabi na na-deliver daw sa kanya? 25% o 30% ng 200 billion ba? Bakit wala pong bintang na ganyan kay BP Sara kung totoong magnanakaw siya? Di ba? Alam niyo yun? Hindi po kapanipaniwala na magnanakaw siya kasi wala kayong binibintang na pag-aari niyang mansyon. At hindi basta kung saang mansyon sa anong lupalop. Mansyon dapat sa Forbes Park. Vice President siya ng Pilipinas eh. Kung magnanakaw po si BP Sara, siya po ay Vice President ng Pilipinas, hindi po siya papayag na mas malaki ang ninanakaw ng mga mas mababa sa kanya. Kayo naman oh. Hindi po ba? Logic lang po yun. Asan po? Asan yung pinapres yung asset ng mga Duterte? Wala rin. Hindi nyo pa rin nakikita. Bakit? Nilantad ba nila Bunuan, nila Cabral? Nilantad ba nila yung mga asset nila kaya pinapres? Hindi rin. Ibig sabihin, ano? Bakit sila may mga asset na gano'n na naimbestigahan? Nakita yung mga yaman nila. Kaya pinapipris. Ang tagal nyo nang inuusig si BP Sara, di ba? Hindi po totoo yung fishing expedition pa lang. Kailan lang lumantad to eh. Si BP Sara, last year pa yung impeachment eh. BP Sara, 2022 pa lang, sinasabihan na may 125 million eh. Kailan lang natin nakilala sila Bunuan, sila Cabral? Kailan lang eh. Wala pang isang taon natin sila nakikilala eh. Napipres na kagad yung mga asset. So bakit hindi mapapres? Kakampi ba ni Sara Duterte ang nasa gobyerno? Hindi. Bakit wala napipres na asset? Baka wala namang ninakaw kasi. Hindi ba kalaban nila yung nasa gobyerno? Kung eto mga to, di mas matutuwa pa sila pag prenis yung asset. O tignan nyo, bigyan ko kayo na halimbawa na kalaban na gustong ipres yung asset. Si Pastor Kibuloy. Kalaban dahil kakampi ng Duterte. Bakit? Gustong-gusto nilang silipin ano yung asset ng... Hindi po kay Pastor Kibuloy yun. Asset po yan ng Kingdom of Jesus Christ. Relihiyon po nila. Talagang maraming pera. Ang dami nilang member. Milyon ng member nila. Wala po ko alam sa relihiyon. Pero malamang magkaroon sila ng milyong pera. Yung pinapatayo na lang nila na kingdom eh. Di po ba? Ay pwede pala. Pwede pala talagang bantayan yung mga asset kung may nakikita. Bakit po walang nakikitang ipapapres kung talagang magnanakaw? Kalaban ng si BP Sara po ang numero 1 binabanata ng gobyerno. Mga Duterte po ang numero 1 kalaban ng gobyerno. Yan po ang patunay na gawa-gawa lang po talaga. Hindi po ba? Huwag nyo sabihin. Kasi ginagawa nyo kay Pastor Kibuloy. Pinag-iinteresan nila yung mga asset ng kingdom. Kaya huwag nyo sabihin na hindi namin pwedeng gawin niya kay BP Sara kasi wala kasi kayo talagang makita. Yan ang katotohanan. Real talk po tayo. Yan po ang totoo. Pangalawang taon na to na ini-impeach yung si BP Sara. Meron po ba talaga kayong naipakita na yaman ni BP Sara na hindi kayang ipaliwanag? Isang mansion lang. Pakita nyo naman. Vice President yan eh.
Kung ako Vice President at ako ay magnanakaw, bakit ako papayag na isang simpleng congressman sa isang maliit na distrito, isang simpleng congressman sa isang distrito ng isang syudad, ay, sabi nyo kanina, nakakabili ng mga mansyon sa France, nakakabili ng mga helicopter at kung ano. Ako papayag, alam kong Vice President ako at magnanakaw ako. Papayag ako na magtsatsaga ako sa Mary Grace Piatos. O, pirma kayo. O yan, pirma kayo. Pirma nyo Mary Grace Piatos. Inday, ano pa ba pwede ipirma? Lahat, tingin kayo ng mga ano. Eto. O, isopropyl. O yan, ipirma mo. Green Cross. Ikaw naman, ipirma mo si Tamis Anghang Ketchup. Magtsatsaga ka sa ganyan? Vice President ka, kung magnanakaw si BP Sara at siya ay Vice President, maghihintay lang siya ng maleta. Maraming salamat kay Ma'am Lovelyn Shibukawa sa pagbibigay ng 320. Imagine ninyo, magtsatsaga ka. Pirma kayo, Mary Grace Piatos. 5,000 din yan. Ikaw, pirma mo, bonito-bonita. 7,000 ang tinanggap. Magtsatsaga sila doon. Samantalang yung congressman na hindi namin naririnig. Yung sinabi nyo congressman, hindi ko naririnig na nagsalita kahit kailan yan. Diyan sa kung saan. Biglang meron palang mga bahay sa France o mansion sa ano ba naman? Kalokohan, papayag ka, Vice President kang magnanakaw, tapos wala kang maleta. Ano sabi ni Libiste? Yung 18 soldiers, nabanggit ba na dinadala ng maleta? Oh, mula sa mga 18 ex-soldiers. Si Kimbo, meron. Yung itsura ni Kimbo, merong maleta. Si BP Sara, papayag. Magnanakaw ako, bakit hindi nyo ako bigyan ng maleta? Yun lang eh. Kaya kalokohan po yung mga sinasabi nyo. Si Abante, tignan nyo nga. Rolex, Richard Mille. Tapos, magnanakaw ako, Vice President ako. Alam mo kung magnanakaw na Vice President, ang unang sasabihin niyan, asan ang maleta ko? Hindi ko kayo nilologic lang. Illogical na yung magnanakaw, mataas na posisyon, papayag. Papayag na At saka mga magnanakaw, kapatid po yan ang mga magnanakaw, kamag-anak po yan ng mga mastermind. Si BP Sara, halimbawa po siya magnanakaw, papayag ba? Bakit niya po aawayin yung mga pinagmumulan ng salapi? Natuklasan niya, di ba? Si Martin Romualdez at saka si Saldico, ayon kay BP Sara, sila ang pinanggagalingan ng budget, sila may control ng budget ng Pilipinas. Kung magnanakaw ka, aawayin mo ba yung may control ng budget ng Pilipinas? Kaya, yung mga pinagsasabi po ninyo, hindi po namin kinakailangang magbigay ng mga kung ano-ano eh. Illogical eh. Magnanakaw ako, awayin kita. Sa'yo ko manghingi ng pera, pero aawayin kita. Pero magnanakaw ako. Saan manggagaling yung pera ko? Sa'yo. Aawayin kita kasi sa'yo magmumula pera ko eh. Ang inin yan. Katarantaduan. Isip-isip din po tayo. Punta po tayo sa iba. Nasarapan sa isang topic.
Sana po na ano nyo, no? Yung ginagawa po natin dito na diskusyon. Ito si Prasco. Prasco takes oath as Presidential Advisor for Resilient Communities. Ilang milyon po ang budget niyan? Sayang ang budget. Wala naman tatrabahuin. Trust and approval rating. Trust rating ni BBM negative 9. Trust rating net na, minenos na. Trust rating 35%, no trust 44. So minenos, ang net rating ni BBM sa trust ay 9%. Ganon din, negative pala. Si BP Sara naman 54 minus 26, 28%. So mataas po yung trust rating ni BP Sara kaysa kay BBM. Okay. Sabi ni Chanko, kala nyo kakampi nyo si Chanko, ha? Hindi po natin kakampihan. Sabi ni Chanko, mas magaan ang trabaho ng bise. Kaya hindi natin po pwede na ikumpara ang performance rating ni Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Yan ang sinabi ni Toby Chanko. Hindi raw po pwede kasi mas magaan daw po yung trabaho ng Vice President. Kasi negative eh. Tapos si BP Sara positive. Di ikumpara natin, ikumpawa natin. Di ikumpawa natin sa kapwa niya presidente, si Tatay Digong. Yan. Ayaw nyo, same na panahon. Kay Tatay Digong, po natin, ikumpara po natin. Ayaw nyo kay BP Sara, sige, ikumpara po natin kay Tatay Digong ngayon. Kay Tatay Digong, wala raw pong March 2019 kasi 2019 ay 2020. Ika-4 na taon. Walang March kasi hindi nag-survey yung PulseAsia. PulseAsia din dapat. Ika-4 na taon. So si BBM 2022, 25, 23, 24, 25, 26. Diba? Kaya kay Tatay Digong, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Kaya lang, walang survey nung 2020 March kasi COVID. So, yung 2019 na December, ito po ang rating ni Tatay Digong. Ilan na nga uli si Bongbong? Si Bongbong po, ang trust rating niya, dapat kumpara to eh. Ayaw nyo sa Vice President, kumpara natin sa Presidente. Ayan. Ito po si BBM. Trust rating ni BBM 35, distrust 44, ang net trust rating negative 9. Si Tatay Digong, para masayahan lang kayo, ang trust rating po ni Tatay Digong nung panahon na yan, saan na ba? Ang trust rating ni Tatay Digong ay 91%. Puta. Ang distrust rating 8%. So i-menos mo, tumataginting na 83%. 83% si Tatay Digong. Positive. Siya negative 9. Ang layo. Sa approval rating naman. Approval rating ni Tatay Digong nung panahon na yan ay 91% din. Ang kanya naman pong disapproval ay 4% lang.
4% lang po ang ayaw kay Tatay Digong. Kaya tumataginting na 87% ang kanyang net approval rating. Gusto nyo pang ikumpara sa presidente to presidente, ha? Kay BP Sara nga, nangangamote na eh. Ang layo pala, no? Ang layo pala ni Tatay Digong. Grabe. 91% ang approval at trust rating. Hay nako. 91%. Nung nag-pandemic, puta, mas lumaki pa si Tatay Digong. September 2020. Ayan po. 91% na. Ay hindi, yung 91% pala noong September. Nakakatakot pala si Tatay Digong, no? Ang taas ng rating. Tapos, sa kwento nitong mga kalaban natin, mga DDH, Duterte diehard haters, akala mo si Tatay Digong ang pinaka masamang tao. Hindi presidente, pinakamasamang tao sa buong mundo. Demonyo nila ituring si Tatay Digong, demonyo eh. Grabe, ang tindi. Nakakataas ng balahibo yung rating ni Tatay Digong. 91%. Trust and approval rating. Walang kapantay. Eto, negative. Mahabag ka naman sa sarili mo. Tapos tagapagtanggol nyo. Huwag nyo ikumpara si BBM kay BP Sara. Kasi yung isa vice president lang. O di, kinumpara namin sa presidente. Hindi naman pwedeng isa lang ang presidente kada. Yan lang po ang ating topic. Marami pa sana, kaya lang wala na